General Torre, gusto lang po namin na kumbaga iparating sa inyo. Alam ko hindi makakarating o hindi niyo napapanood ito. Gusto lang po naming iparating sa inyo na kami po, no? Dito sa Mark Ramos Channel ay sumasaludo po sa inyo, no? Nasa likod niyo po kami, sir. Nakasaludo po kami. Paki-hashtag naman diyan, Salute General. Yun lang po mga kababayan. Minsan lang ako humiling sa inyo. Paki-hashtag nyo na lang dyan sa comment section. Salute General Torre. Ayan po mga kababayan. Tuloy na. Let's hear the chief of the Regional Medical Dental Unit of the PRO 11, sir, who brought to clear up the case regarding the dead patient, because the allegation is that there's so much delay. Ayan. The witness will prove that at 6:12 a.m. the patient was already declared dead in a hospital. Please, with the picture, sir. If you Sige, can. go ahead. Saglit lang mga kababayan. Ito ba yung pinapakalat nila? Na nategi daw po dahil do sa pagdating ng ating mga kapulisan. Sabi nung kanilang ipinakalat. 5 ang patay, 10 ang patay, 6 ang patay. Hindi mo na malaman kung ilan ang tegi, mga kababayan. Yung pala, ang ending, isa ang nategi. No? Isa ang nategi. Mga kababayan, at ito po ang pagpapaliwanag, mga bossing. Good evening, Mr. Chair. I am Police Colonel Maria Imelda Serrano, the Chief of the Regional Medical and Dental Unit 11. Administer mo na ng oath sa'yo. Yes, sir. Kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Yes, sir. Thank you, ma'am. Continue. Sir, about past 5 a.m., our ambulances, we have 4 ambulances, sir, stand by at gate 1 and 2 of the KOJC. So malapit lang po kami sa may gate. In fact, isa po ako doon nandoon sa ambulance. But when a member of a KOJC called us for an ambulance dahil meron nga po daw silang pasyente sa loob, about 5:40 a.m., pumasok po agad ang ambulance natin. Gawa nga po na nandun lang po kami sa may gate. Okay. And medyo nagkaroon po ng konting delay sa pagpasok kasi may hindrance po dun sa gate. Nandun po kasi yung mga fire trucks nila. At nandoon, nakaharang. Ibig sabihin, kayo pa ang dahilan kung sakali? Kung bakit nategi? actually, yung ambulance nga po natin ay medyo na UP. But as instructed po, diretso po yung ating team sa cathedral, nandun po yung pasyente. And according to the nurse who responded, nandun po din yung doktor nila, meron din pong nurse na nag-administer by intramuscular injection ng epinephrine. And immediately po, minutes lang talaga kinuha yung pasyente at nilabas, dinala po sa SPMC. And at 6:12 a.m., na-declare po siya na dead on arrival by Dr. Dr. Javier Domingo, the attending physician of the at the SPMC, sir. So baka ang kinategi pa po nun, mga kababayan, dahil tumagal po yung pagpasok nung ambulansya, dahil po ibinalandra nitong mga mga miyembro ng COGIC yung kanilang fire truck, mga kababayan. Tinabi, gusto nila ambulansya nila. Matetegi na. Baka mamaya pag ambulansya nila, tapos sasabihin, wag nang buksan! Matetegi na to. Yung pala, sakay na si Kibuloy. Hindi naman pwede yun. Di ba, mga kababayan? Siyempre, kailangan maging wise din po ang mga kapulisan. Yan, nagpadala na. Gobyerno yan, ha? Baka mamaya kasi pagsakay, hindi na pwede. Kailangan nang isugod sa ospital. Yung pala, nasa ilalim na din si Kibuloy. Di natakasan na. Di ba, mga kababayan? Style nyo, bulok, ha? Follow-up question.
Sinong kumuha sa kanya doon sa yung tower, nagdala sa kanya doon sa cathedral? According to the person na sumama sa ambulance, kasi yung nurse po na nag-inject sa kanya ng epinephrine, isinama po ng nurse natin para po makasama at the same time, siyang mas nakakaalam kung ano nangyari talaga. Accordingly, mga 15 minutes na daw po nakatumba yung pasyente before they were able to move the patient and bring the patient down with, of course, nandun na yung mga doktor nila para mag-asikaso and the nurses. So did you know why? Did you care to ask why 15 minutes? Accordingly, sir, ang sinabi ng kasama na nurse, ilang araw na daw pong puyat at pagod yung pasyente, yung namatay. Kasalanan nyo pa pala, ano? Pagod, puyat, baka obligado na magbantay sa mga kapulisan. Alam nyo nang may sakit, tapos ganun pa yung anuhin ninyo, ipapagawa ninyo. Doon sa tower. No, about the 15 minutes ba na nakabulagta doon sa tower, bakit hindi nakuha agad? That is what the nurse told our nurse also, sir, na hindi daw nila naibaba agad. Kumbaga, natumba na siya ng 15 minutes na daw nakatumba doon bago nila naibaba. Kaya nga, did you care to ask why hindi lang nababa agad? Hanap butas talaga si Baste, ano? Si Baste, etong si Bato, hanap butas. Kasi maliwanag po doon sa nire-report ng ating kapulisan, mga kababayan, na kumbaga talagang tumagal doon sa yung ambulansya na makapasok dahil nakaharang, nakabalandra yung kanilang mga fire truck. So ngayon, eto, nararamdaman na natin. Nakikita na natin na mukhang sila yung may kasalanan kung bakit na late. Di ba? So ngayon, humahanap ng butas si Bato de la Rosa. Tinanong nyo ba bakit matagal ibinaba o ganito, ganyan? Di ba? Kung bakit 15 minutes na nakabulagta doon, hindi pa alam. Lagi bang kailangan may nurse doon sa gilid noon? Kung magbabantay yun, malay mo kung walang tao nakapaligid sa kanya. Di ba? I wasn't able to ask that, sir. Do you have the name of that nurse? Yes, sir. Bigyan mo yung pangalan. Kaya po, mga kababayan, yung mga ganitong senador po, kagaya na lang ni Bato de la Rosa, na napakatalino po, ilagay na lang po natin sa 2025. Ilagay po natin sa loob ng library, mga kababayan. Hindi po nababagay sa Senado itong mga ganitong tao, mga bossing. Ano yung sinasabi nyo dyan? Na bakit sa library, Mark? Ngayong year na to, papasok sa ICC si Bato. Ano yung sinasabi nyo? Tinatakot nyo naman, nag-hearing yung tao, tatakutin nyo na naman ng ICC.